Maayong aga, ululupod kita mga ilong Amen! sa pagdayeg kag pagsimba sa aton pinalangga nga Ginoo. Ginoong Hesukristo, kaupod ang aton mensahero, Pastor Alfredo Hubero. And mayong aga sa inyo, tanan. Ibuhat mo Ginoo ang kabubutan. Ug sa imong kaugalingong mga kamot, ibuhat mo ang mga langit. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa nang may kinabuhi. Aron magkatay sa Ginoo. Buhat sa kanang may kinabuhi, aron na magkatay sa imong simbahon ka, Diyos ng damhanan, simbahon ka, pag-aawitan ka, Diyos na balaan, simbahon ka, simbahon ka, Diyos na damhanan, simbahon ka, pag-aawitan ka, Diyos na balaan, simbahon ka, simbahon ka. Just continue to just close your eyes and feel His presence in this place. God, we know nga sa Lord, isang way pa kami matugas sa sinibutan, Lord. Hindi mo na kami pipaligya. Ang among kabuhi, Lord, yara na sa inyong sintro-singko. Gani amay, Lord, way kami sa ipabugal sa sinadong, Lord, ang imo pagkagamahanan sa mga kabuhi. Lord, kung walang imo presensya, Lord,
ang among kabuhi, Lord, yan ang manginwala pulos. That's why, Lord, we need you. Sa among kabuhi, sa among tingog, sa among kusog, ikaw himayan. Hindi ko mabuhi kung wala ka sa akin. Magkakaproblema ng kabuhi ko kung malayo ako sa iyo.
kami ginpadala mo ang imong bugtong nga anak para maklaruhan kami sang amon Lord nga pangabuhi nga ginhatag mo diri sa duta. Salamat paagi kay Hesukristo nga imo bugtong nga anak. Nag-isa kami sa dugo kag sa iyang lawas bilang kabayaran sang amon mga sala nga nagasiparar ka sa imo. Karon amon himuon ining hambal mo nga mag-communion kami, mag-isa kami sa pangalan kag sa imo dugo, Hesukristo. Nagatuo kami nga kami tanan isahon mo subong nga aga. Tanan nga mga tumuluon ni Kristo sa amay lang manawag paagi sa iya bugtong nga anak. Amen. Kay ini ang imo mando gani himuon namon bilang isa ka tunay nga Kristiyano kami magasunod. Ining tinapay nagahatag sa amon sang pahinumdom ngang imong paghigugma may sakripisyo. Ginhatag mo gid ang imong lawas, bugos mo nga lawas sa sakripisyo kag ginapakita mo sa amon ang imo tunay nga paghigugma. Ang paghigugma mo may ara aksyon. Amo ni ang kamatayon mo sa cross. Nagsakripisyo ka para ipabalo sa amon nga bayad na ang tanan namon nga kasalanan. Sa pagkaon namon sining tinapay, amat-amat namon mabatyagan ang tunay mo nga paghigugma nga handumanan sa dako namon nga pag-asa nga kami man kung ano man ang natabo kay Hesukristo bilang tao diri sa duta, matabo man sa amon. Kano naton ining tinapay? Kay gibayaran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahom, ang ayang kagsimbahon. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatapos sang panihapon, itaas ni Jesus ang kupa. Ini ang dugo nga nagluwas sa aton. Dugo nga nagalimpyo sa aton espiritu. Naghatag sa aton sang kapatawaran. Pagkatapos ito, iya ini gintas kag nagsiling. Ini ang dugo ko para sa inyo. Ini ang akon bag-o nga kasugtanan nga gintugutan ko paagi sa akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Aton imnon ang dugo ni Kristo. Kaugong ka, kay gibayaran mo ako. Amay, salamat sa imo nga matutong sa paghatag sa amon sang tunay nga pagigugma. Ang pagigugma nga nabatyagan. Ang pagigugma nga paagi sa imo nga ginhimo sa cross. Sa imo sakripisyo. Karon na mo naintindihan nga hindi ni siya basta-basta lang nga pagigugma. Ang pagigugma nga naghatag sang imo nga pagka-Diyos sa amon diri sa duta. Salamat amay. Kabay pa ang pag-inchindi, malakta diri sa amon, sa bilog nga kalibutan nga nagasimba dira sa imo. Pahatag ka, halin sa trono mo sang ulan. Ang ulan sang pag-inchindi, understanding sang imo pagigugma. Kabay pa, mabato namon ang kabilugan, ang kakumplituhan sang pagigugma nga ina. Pagkatapos namon makonekta sa imo pulong, ang pulong mo kag ikaw isa lang. Kung ini magsulod sa amon tagipusoon, ang tanan magbag-o gid sa amon. Inigid ang amon pangamuyo subong nga panimbahon, gamita si Pastor Alfredo ngang imo nga pulong halin mismo sa imo baba. Amo ang mag-agi, ma-channel sa iya, kag masulod sa amon tagipusoon para pagwa namon diri, may ara kami pagbago. Makabatsyag kami nga nagbago amon nga sitwasyon.
nagbago amon pananaw, nagbago amon pangabuhi. Amen. Amon, Lord, ginahandom sa Amen. adlaw nga ini, adlaw sang pagselebrar sang amon bag-o nga kabuhi. Amen. Inigid ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Ang tanan magsilinga. Amen. Okay, mga children, diri anay, aton kamo pangamuyuan. Was going to lead, to teach the children today, touched by the Lord. Dari kamo sa tubang. I'll pray for you, children, the next generation of our ministry. Meron na kayong merienda doon, na-prepare na ng ating mga nanay, at marami pang mga children sa labas. Okay? I will just represent you. Children, how do you pray? Papa Jesus, salamat sa mga bata nga nisiling mo, do not stop them in coming to you. So, ari kami mga tigulang, nga nagahatag kami sang higayon para sa mga kabataan nga magpalapit sa imo. Buligi kami nga mangin maayo kami nga channel para sa mga bata nga ini sa ilang nga henerasyon. Mas triple ang ila, Lord, mahibaluan agud to sa ilang nga generation, mangin mas super effective sila. Salamat sa mga teachers, mga assistant teachers, nagatuo ako, makibahin sila sa kabuhi sa mga kabataan nga ini. And thousands of your angels will just join them. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Para pa mga bata, nagasululod. Ibutang sila sa Potter's house, children. Mapungko kita. Mayang aga sa inyo tanan. Ma-announce ako, anay, bago ihatag ang microphone kay Pastor Alfredo Hobero. So may ara kita home churches, mga utod, dira ka mo magkaon. Ang simbahan nga ni nag-provide sang home nga sa diin makabatyag kamo sang pagpalangga nga lain sa paghigugma sa kalibutan. We see to it nga ang aton nga mga ministers, akon sila ginapakaon sang eksakto manggaranon or rich nga mga substance agud to nga kung pagkadto nila sa ila assignment may ara sila man ipakaon nga substantiated pagkaon nga makahatag sa inyo sang kusog, kalimpyuhan, good health in the spirit as well as in physical. Madamo gid nga salamat sa mga Ilonggo nga naga-follow kag ang aton anniversary 2 decades na ang aton nga tribal ministry VCF Maybo sa Bukid. Palakpakan naton, gusto ko tagaan sang dako nga palakpak ang Ginoo sa iya nga kapag matidud-anon or faithfulness sa aton nga ministry. Sa nagapamati, balaan ko ang managapamati, naging bahin kamo for 20 years. Wow! Misa na itong mga nauna na, si Mama Jane, naga-celebrar kita, tungod hindi basta-basta malabot ang 20 anyos nga pakadto pakari sa bukid. Kag kung ano man ang aton tanan nga corporate nga hinimuan, inatungod sa aton nga nabaton nga paghigugma sa Dios. Kay hindi man ta kay gugma sa mga budlay higugmaon kung wala ang Dios. Abi ang bala sa imo tupad, praktisa ang maghigugma sa nga mga budlay higugmaon. Ilonggo na. Practice loving the difficult people to love. English. Sa Tagalog. Kag sa Ilonggo. Sa Tagalog, magiging ano tayo, ang ating pamumuhay na ay marunong na tayong mag-love sa mga taong mahirap mahalin. Nakakapagod, puro lang yung nagmamahal sa iyo, parang exchange gift, ha? Hindi. Gusto ng Lord, magbigay tayo ng walang kapalit. Sa Ilonggo, maghigugma kita sa mga wala gigugma sa aton. Kaya? Abiyan bala sa imo, kaya mo na? I-promise mo.
nga magigugma ka sa mga tao nga wala gay gugma sa imo. Higugmaan nyo ang nagabuli. Palakpak. Higugmaan nyo ang nagapang-insulto. Palakpak. Tungod ang pagigugma, dako siya nga weapon. Powerful weapon sa bilog nga kalibutan. Nga kaya niya tumbahon ang kalaban. Because love is the most powerful and important nga bagay. O hindi nga bagay, nga persona, kay ang Diyos persona sa bilog ng kalibutan. So today, we're going to talk about love again. Ginapang remind ko kamo, may bugas na si Crisanto Papas. Kung gusto nyo anay magkuha sang isa kasako, may ara available sa aton nga mga home churches. Siyempre si Crisanto nag-serve diri sa aton. Tagaan taman siya tsansa nga makanegosyo sang gamay-gamay agud to nga may ara man siya nga dugang nga supply because ang iya service nakita nyo man wala siya gaindi sa iya nga service. So gintagaan ko siya gayon nga mag-supply sang bugas, sub-supplier ni Aligin. So kinanlan naton magbinuligay. May ara kita nga giving sa reaching out. 8 o'clock ang service sa Maybo sa November 8 for all BCF sa Babaw. And then 8 to 10 kay may ara kita i-dedicate nga bata. And then sa Dalom dito sa dako nga gym may 3 kita kalitsyon kag mga damo pa manghatag kita bugas sa bilog nga purok paglaom ginpaimbita ko. Way ako nahadlok. Bilog nga purok paglaom. Kay gusto ko magtrompeta. Nga si Duwata, si Jesus Christ, manug-abot. Responsibility naton. Dito na kay Pastor Rainier, kay Rainier na. Wala saksakan. Alright. Wala saksakan. Kabalo na kamo kung ano imuon nyo. Okay? So, nagapati ako nga kita tanan mag-ugyon kay ang BCF aton gid ginaano. Ang nabatian ko napatay daw si Charlie Daklangin. Am I right? Confirm ba? Confirm. Oh, confirm. So, si Charlie naging part sang BCF. Amo ni ang pamangkot. Ang iban sa inyo ay kakilala sa iya. Siya ang in charge diri sang una sa aton nga technology. So, naghalin sila sa kabangdanan nga wala sila kaintindi sang ginatawag nga ministry. So, gani ang lesson learned naton diri sa church nga ni isipon nyo kung maghalin ka mo, ano bala ang kabangdanan? Kay tungod lang, nakigan ka mo, nakorek ka mo, abi ang bala sa imo tupad, hasta bala karon hindi kagidya inog-correct. Allergic kagidya sa koreksyon. So, kung allergic kita sa koreksyon, allergic kita sa Bible. Kang ang Bible nagapang-correct. Ang Bible naga-rebuke. Ang Bible naga-training. Ang Bible naga-tudlo. Sang may resulta. So, ang pamangkot sang BCF, nagahambal ako, may nagahambal. So, ang pamangkot, kung may nagahambal, mahambal ka bala. Natural, hindi, di ba? To honor the Word of God. Amuning isa pagid, bisan ano ka kanami mag-preach kung waay ka sang deeds. Baliwala, amo ni karon ang pulong, una gid kita magpakita. Tama bala? So, ang pagkigugma sang Ginoo, wala kondisyon. Ang pamangkot, save bala si Charlie. I tell you, kung may hinimuan ka mo nga wala nyo gintadlong, inyo na siya iya nga sa labton. Pero, in the last moment, kanami gid sang Ginoo. Kung nabugto man ang ginhawa ni Charlie, nga wala siya,
nakapag-peace sa mga tao nga medyo nasaktan niya or whatsoever, it's between God and Charlie. Hey, wala kita karapatan mag-judge. Pero ang Ginoo, full of grace. Kung may ara ka man sala, siguro naman sa last breath mo, mapuli ka gid sa righteousness. Magwagid ang righteousness sa imo nga gintudlo sang BCF. Ang pulong nga gindeposito sang Ginoo sa imo, ang pulong nga may ebidensya, amo na siya ang makasalbar. Hindi ang religion, hindi ang mga binuhatan mo, kundi ang pulong nga naghatag sa imo sang sanag, kaluwasan. Kabalo ka sang imo story. Pagsulod mo diri, kabalo ka nga may resulta. Obvious nga ang Diyos yari diri sa BCF. Ang akon lang panawagan, kung may ara ka mo, si Melissa Badayos, napatay ato siya, alauna sang kagahon. Di ba? Isa man siya sa mga naghalin diri. Alauna sang kagahon, sa Davao City ako, nagtawag siya, Pastora, patawarin niyo po ako. Before siya namatay. Bakit? Sunlog ko pa siya, may kasalanan ka ba? Opo naman. Talagang may kasalanan ako, Pastora. Siyempre, nagabasa man siya Bible, di ba? Ang budlay sa aton, gabasa kita sang Bible, pero ay kita na-convict, na-entertain kita. So, siya na-convict kag nagambal, Pastor, sabihin mo nga sa akin, ano bang kasalanan mo? Rebellion, Pastora. Nagrebelde ako sa iyo. Hindi siya nang damay ng iba. Sarili niya lang. At sinabi ko sa kanya, matagal ko na kayong pinatawad. Yung mga umalis na ni wala malang ha, ni hu. Di ba? Hindi maganda yon. Parang nagnakaw ka. Hindi ka naman dito nakaupo lang. Nag-receive ka naman ng marami sa Panginoon tapos umalis ka. No, palang walang responsibility. So, hindi pwedeng makaakyat kayo sa langit na hindi kayo nag-ayos sa kanyang salita. Alam ng Diyos kung gaano ko sila kamahal. Buong pamilya, hinango ko sila sa lugar na nahirapan sila. At hanggang sa dumating nga, materially, naging mabuti. Pero, ang sabihin ko sa inyo, mahalaga ang tamang relasyon. Makipagrelasyon ka, itama mo. Dahil yan ang dala ni Jesus Christ. Tama? Maganda ito. Dahil katulad ni Charlie Kirk, namatay siya dahil sa truth. Alam nyo, pag sa truth kayo, marami kayong kalaban. Pag sa truth kayo, papatayin kayo. Kaya maraming Kristiyano ayaw lumantad sa truth dahil takot mamatay. Di patay ka sa harap ng Lord. Physically, kung hindi ka patay, kung ikaw ay hindi nasa truth, patay ka na daan. Hello? So, ang tanong kaninang umaga, Pastor, paano yan? Saved ba si Charlie? Alam kong tinanggap niya si Jesus. Ang maganda sa Panginoon, pwede kang mamatay nang walang pasabi-sabi. Dapat nagkaroon siya ng sakit, dapat na binigyan siya ng chance ng Lord upang magbalik loob. Hindi balik BCF, balik loob. Tinuruan tayo ng Diyos ng tama. Along the way, may Leviathan na spirit. Kaya kailangan aware kayo, Leviathan spirit is a marine spirit, shipwrecking. Siniship niya yung shift niya ang truth. Dahan-dahan. Then you don't know na may spirit ka na ganon. So, rebellion is the mother title of sin na nag-produce ng
kunting mga mistakes natin na nagme-maintain sa atin to be rebellion against authority. Kapag against authority ang iyong rebellion, malaking bagay yan. Mahirapan ka. Wasak ang iyong katawan. Because the law will kill ya. So maraming salamat sa buhay na mabawat isa. Hanggang ngayon nanonood pa rin yung mga dating nagsisimba rito. Alam ko, dahil once na ikaw ay na-born of the Word, hahanap ka ng pagkain na pagkain ng iyong espiritu. Sige pa, palakpak. Hindi ko sinabing perfect ang VCF. Nasa inyo yan. So last breath, kung si Charlie ay humingi ng tawad sa Panginoon, kung may chance pa, God will make a way for him to go to the church and say sorry for being yung nag-cause ka ng confusion. Hindi ka ba nag-cause ng confusion? Matagal ka dito tapos malaman na lang doon ka sa iba't ibang churches. Confusion yan sa body of Christ. Mananagot ka sa Lord. Tama ba? Pero, ang grasya ng Lord ganito, if Charlie prayed with all his heart, dahil may Holy Spirit naman, the Holy Spirit will lead him, guide him into all the truth, at kapag siya ay nag-accept ng truth even to the last minute of his breath, then surely God, who is full of grace, will embrace Charlie to His arms. Si Charlie Kirk naman ay proud na proud ang Diyos sa kanya. Dahil namatay siya, hindi dahil sa politika, kundi namatay siya dahil sa truth. When you die for the truth, Jesus will be proud of you. Talagang tatayo si Jesus at siya ay magsabi na, I'm proud of you. Ito naman kay Eman Atienza. Do you think God will be proud of her? No. Dahil hindi si Jesus ang kanyang ikinamatay, kundi sarili, self-centeredness. Ginagawa ko ito dahil marami sa inyong hindi nakaunawa. And I don't want you to really stay in confusion. Our God is a God of light. Let your yes be yes and let your no be no. Gusto ng Panginoon, klaro tayong lahat. Kapag klaro tayong lahat, magaan ang buhay, masaya ang buhay, at ligtas ang buhay natin dito sa lupa. Palakpakan natin ang Lord. So we pray for the family of Charlie Daklangin na sana they will come to the truth and the truth will also make them free. Na lahat tayo ay mamamatay, personal ang ating salvation, at huwag tayong magchismis dahil ang taong mayroong chismis may demons. Halata mo yung taong may demons, restless siya. Hindi siya mapirmi sa presensya ng Lord. Maya-maya umiihi, maya-maya umiinom, maya-maya umaalis sapagkat walang kapangyarihan na namumutawi sa tao na hindi sanay sa presensya ng Lord. So lalo na pag may rebellion ka, you always have reason. So tanggalin na natin ang BCF po ngayon sa estado ng BCF, naglilinis na ang Panginoon dito. Akala natin okay na tayo. We discover ang dami pala nating demons na nagsusuppress sa atin para dumikit sa Lord. Anything na nagsiseparate sa iyo sa Lord ay demonic activity. Tayo ang nag-aalaw niyan. Anything na dumidikit sa atin sa Lord is heavenly activity. Sige pa, palakpakan niyo ang Lord. Look at your neighbor. I love you with the love of the Lord.
Ang wala sa Panginoon, I hate you, I hate you. Ang nasa Panginoon, I love you, no matter what, I love you. Hallelujah. Ganon magpalayas ng demonyo. I love you, Lord. Kailangan ang bibig natin parang roar ng leon. Dahil pak sila ay lumalayas sa atin. Come on, shout at the top of your voice. Sumigaw kayo, I love you, Lord! O, sabihin mo sa katabi, tanggalin mo yung sigarilyo. Pag sumigaw ka ng I love you, Lord, tanggalin mo ang sigarilyo. Hallelujah! Come on! Pastor Alfredo will take over. May aga sa mga Ilonggo, sa bilog nga kalibutan. Palakpakan Amen. nato ng Ginoo. Mayong aga sa inyo tanan. So ang aton ti masubong, makahatagid sa aton sing kalipay, kay tuod gid pulos gid gugma. Di ka mo magpati sinang hambalanon, nga ginhambal, too much love will kill you. Di ka mo magpati sina. Sa Ginoo, too much love makabuhi sa aton. Ang ibig sabihin nila, kundi do not love worldly things that will kill you. Balis ka doon naton, ang kalibutanon nga gugma, amo ini ang makapatay sa aton. Importante ang tema, subong, kay ang gugma sa buhat kag sa kamatuoran. Kinanglan gid kung nagagugma kita, naga-in-love kita sa kamatuoran kag sa buhat. Ang unang nga verse nga ginatag sa aton, sa aton nga pastor from Korea, is 1 John 3:17 to 18, no? So mo ini ang iyang topic. Kung maayo ang aton pangabuhi, pero wala kita nagabulig bisan nakita ta nga ginapigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ari sa aton. Mga anak, hindi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo nga matuod kag nagahigugma kita. Kinahanglan gid matuod ang aton nga pakigugma. Sige ka lang hambal, I love you Lord, I love you Lord, pero sige lang yapon sigarilyo, sige lang yapon tubod ang tando ay buhat, likawi ang mga butang nga makapalain sa imo kung ginahigugma mo ang Diyos. Nagakahulugan nga ang aton pagpalangga hindi lang sa hambal, hindi kundi ipakita taman sa konkreto nga buhat nga ginaubra sang may sinsiro nga katuyuan. Ang katuyuan mo ba sa paggugma sa ila? Sinsiro. So, sila nga ganit rin may nagapaandam, tandain ninyo ini, hindi bastante ang hambal, ang paghambal lang na nagagugma kita, pero wala sang ginaubra. Bala nyo sa una, ako na in love. Na in love ako, kaginhimo ko gid ang tanan nga obra. Napakita ko sa akon nga ginapanluyagan, nga ginaobra ko gid ang tanan. Seek ye first the mother, the father, and the grandmother, and the daughter will be yours. Obra na. Hindi na hambalang. Ginobra ko. Nagpangabudlay ako, kagin-servisyon ko gid ang pamilya. Kagamo ini, ang tanan nakuha ko. Madali lang maghambal. Hapos maghambal, labi na gid hindi tuod. Hapos magtikal. Pero budlay maghambal sang kamaturan. Sang akon nga kabuhi pa sang una, dira ako nagdako sa tinikal. Kag wala gid ini nga nahatag sa akon nga kaayuhan. Ang natabo halimbawa lang sa bagong nga nagtabo sa akon nga pamilya.
Mayara kami isa ka utod nga babaye. The only girl sa amon nga pamilya. Nga ginhigugma niya ang iya mga anak nga ginpabayaan niya man lamang. Ano mo magsiling? Palangga mo ang imo mga kabataan pero wala kasang may ginahimo. Damo man nakakatabo nga amo sina. Palangga ko ang pamilya ko pero way ka ginahimo, ginapabayaan mo lang nga ginagutom, ganaga amo ning kabangdanan nga may mga street boys. Ano gid bala ang kahulugan sang pagigugma sa buhat? Ano gid bala ang botsilingon sini nga kinahanglan naton sa buhat? Ang pinakamaayo nga halimbawa sang gugma nga may buhat amo ang Dios. Ang hinimo ni Diyos ni Jesus sa krus. Ang hinimo sang Dios nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak para maluwas kita. Buhat nga hindi na matupungan, nga inatag niyang iya kabuhi para sa iban. Gani, si Jesus lang ang modelo sang matuod nga gugma, kay si Jesus ang gugma. Ang gugma, Diyos. Ang pagigugma sang pulong kag sa dila lang, ining dila. Dali lang magambal sang kung ihambal mo, ano gid bala ang kahulugan sini? Madali magsiling, ginahigugma ko ikaw, ukon, yara lang ako permi para sa imo. Ara lang ko para sa imo, di ka bala magpalibog, ara ko sa permi sa imo. Pero bagabot ang dion, talikdan mo man lang. Pero ang pulo nga mahimo nga wala inising unod kung wala ini ginaupdan sang buhat. Wala ini pulos. Ang aton mga pinanghambal, wala ini pulos, wala kasing makuha nga maayo nga resulta sini kung pulos lang hambal. Siling mo, manghilamon ako, limpyohan ko ang surroundings ko, pero way mo man ginahimo. Wala gyapon ini pulos. Ang hipokrito nga gugma nga nagahatag lang sang serbisyo sa dila, hindi gid makaluwas. Ining serbisyo naton dila lang ba? Pulos lang hambal. Ara ako dira, pero pag-abot wala. Halimbawa sa bag-o lang nga natabo sa akon utod, bugtong nga babaye nga ginatawag nila si Ma'am Jo. Kamanghod ko, the only girl sa amon nga pamilya. Madamo ang nagahambal nga palangga gid nila si Ma'am Jo. Nga ang tanan nga serbisyo ilagid ginhatag. Halin, maisip mo, halin sa pagkaon, halin sa pagtatap, paghatag sang tanan niya nga kinahanglanon, pagdala sa iya sang mga sari-sari nga mga espesyalista nga doktor, pati sa ulihi, sa albularyo paghani, gindala pa. Maayo ang inimo para mas sugpunan lang ang igiya kabuhi sang akon utod. Pero hindi ini kinahanglan sang kalag ni Ma'am Jo. Hindi ini makaluwas sa iya. Damo ang nagbulig. Siguro gamay lang, basin ang gamay lang makita, gamay lang nga balhas may nagapahid. Kay ginapakita ang pagigugma nga sala. Hindi kinahanglan sang kalag. Ina. Ang hinimo namon sa utod ko, kay gusto sang Espiritu sang Diyos nga maluwas siya amon ginpatuad sang promisa sang Diyos. Salamat gid ako sa akon asawa kay Pastora Marlene nga gin-cater niya gid ang akon mangod pakadto sa langit.
Wala na ako ginambal sa akon nga asawa na gasiling ko, Mama, salamat sa kabuhi mo nga gingamit ka sang Ginoo para madala ang akon utod sa kalangitan. Gingamit namon ang pulong sang Dios in Romans 10:9 and 10. Amoy ni ang pulong nga gindala namon sa iya. Wala kami nagdala sing mga pagkaon. Wala kami nagdala sing ano-ano man nga mahatag namon para malipay siya. Pagpamanggot ni pastora sa iya, Pang, kaya ang tawag namon, Pang, gusto mo bala batunon si Jesus liwat? Kay kapila naman siya nagbaton. Then nagsabat ang akon mangod. Kami lang duwa kay naguluwa sila tanan, kay abi nila born again, lain sa Katoliko. May pagkalain, siyempre. Kag naghambal ang akon mangod, huo lin. Nalipay siya, nag-smile siya. Then, nagumpisa na kami. Handa ka bala, batunon liwat ang Diyos. Then, nagsabat sa liwat, huo lin. May sa katawag pastora, huo lin. So, amo ini ang pulong, ang amon ginpatuad sa iya. Nga kung isugid mo, nga si Jesus amo ang Ginoo kag nagatuo ka sa imo tagipuson, gaginbanaw siya sang Dios, halin sa kamatayon, maluwas ka. Amo ini ang ginahanglan sa ngakon utod, maluwas. Hindi niya gusto mabusog sang pagkaon. Ang kalag niya, ang dapat maluwas. Kay ang tao, nga ginakaba nga matarong sang Diyos kung nagatuo siya, singugot sa iya tagipuson, kag kung magsugid siya, nga nagatuo siya, sili nagatuo ako, siling ni pastora sa iya, maluwas ka. Amo ini ang pulong, nga nakahatagid, bisan sa akon sikuridad, nga akon, nga utod na luwas gid. Ang matuod, nga paghigugma hindi sa limpapaw. Si Jan nagapaandam sa aton, nga ang paghigugma nga paagis lamang sa pulong, wala sing pulos. Ini sa limpapaw kag hindi makita ang kamaturan sang aton tagipusoon. Sang naghambalang akon mangod bago siya mapatay, gimbato niya si Jesus. Nagsiling ako dayon sa akon tagipusoon. Wala na ako ginpasalamatan nga iban, kundi ang Diyos nga gingamit si Pastora Marlene, nga bago man lang siya napatay, ginbato niya liwat si Jesus, nga iya Diyos kag inya manluluwas, kag iya ginpatiyan sa iya tagipusoon, kag iya ini gintuuhan. Tung sabat diri, maluwas siya. Ang nami man sa akon nga utod nga mapabugal ko siya. Kadamo-damo sang natabo. Bala nyo tungod kay kadamo nagapalangga sa iya. Ang iya doktor, anom kabilog nga espesyalista, pulos niya is pupil sa grade 1. Wala doctor's fee. Libre. Ang iya Alabali Hospital nga balaydan, duwa niya ka pupil ang nagaagaway, si Kong Dinan Hernandez kag si Gobernador Tamayo.
Pero si Kong Dinan ang nauna. So, bayad, libre. Ang iyang alungon, ginlevel up, ginhimo metal coffin. Mahal, sagot, sang isa ka hinablos. Ang iyang hamyang renaissance, di ba mahal sa renaissance? Sagot, sang iya mga hinablos nga iya gintuturan. Ang iya lubong, Forest Lake, sagot, sang iya mga hinablos nga iya man natuturan. Manami ang iya lubong. Pero, siling ko, wala gid ako natagaan tsansa nga makahambal. So, ang ginhambal pa, ang magulang ko ang ginbang hambal dito sa lubong mismo nga naghambal siya nga naglain ang akon buot. Ginhambal niya dito, ginbamangkot niya ang akon mga utod, mga kaparyentehan kag mga pupil niya, ang iya mga gintutura ng mga nanay sa mga gintutura niya. Amo ini ang inambal sang magulang ko. Babatian niya man, boy, ako sang dapat kahadlukan. Ang siling niya, sino ang nagpatay kay Josepa? Nagtulukay ang mga tao. Then, nagsiling siya, kamo ang nagpatay kay Josepa? Why? Ang mga tao nagasiling, nga kami. Kaginhambal sing akon magulang nga naglaing gidambot ko. Siling niya, kamo ang nagpatay kay, too much love will kill you. Sobra nyo ka palang ka, pinatay nyo si Josepa. Worldly kayo. Nga bagay, nga wala ako nakatagaan chance nga mahambal ako. Amo ni ang chance ko nga makahambal ako. Tani ang akong hambal, isa ka binhi ang napatay, pero damo nga binhi ang nabuhi, subong. Pero wagin ako natagahan chance. Kay ilatanan daw nahimo ang kamatayon sang banghod ko nga isa ka religious. Daw may ara division ba? But siling gani ni pastora sa akon, Papa, still love them. Amo ning ang hambal ni pastora kay na budlay higugmao ng tawo nga ginaugot-ugutan mo. Pero ang Diyos ng kasiling, higugmaa, bisan ang kaaway mo. Hindi matakos ang imo buhat nga mapakita halin gid ini dapat sa tagipuson. Hindi matakos sa imo nga serbisyo, hindi matakos sa imo hinatag, hindi matakos kundi alin gid sa tagipuson mo. Paano? Paano naton mapakita ang aton gugma nga ara sa buhat kag sa kamaturan? Sa una, paano naton mapakita ang aton gugma ara sa buhat kag sa kamaturan? Paano? May paagi nga makita ang pagigugma mo sa Diyos. Number 1, nga paagi paghatag sang imo ikanapulo kaghalad. If you give your tithes and offering, if you give your love offering to the Lord, that is love. You offer something because you love God. Karon nakita ko diri may offering. Why you give? Because you love God. Hindi, naging love mo kami para kanon na mo ni? No. Naghatag ka mo para sa
mga tao sang Diyos. Nga mapuno ang ila bodega para may inughatag man sila sa mga nagakinahanglan. Kung wala ka nagahatag sang imo ikapulo nga kaghalad, wala mo ginahigugma ang Diyos, imo siya ginakawatan. Kung wala ka nagahatag, ginakawatan mo ang Diyos. Sino nagapati nga makawatan ng Diyos? Sino? Sino sa inyo nagapati nga makawatan ng Diyos? Diyos siya, makawatan pa. Ari ang ambal. Malakay 3:8-10. Mamangkot man ako sa inyo. Mahimo bala sang tawo nga kawatan ako? Daw imposible. Pero kamo, ginakawatan ninyo ako, siling sang Diyos. Kagaron, nagapamangkot pa kamo, paano ka namon ginakawatan? Siling sang Ginoo, ginakawatan ninyo ako, kay wala kamo nagahatag sang inyo ikanapulo kag mga halad. Amo ina nga pakamalaot ko ang inyo bugos nga nasyon. Karon, siling sa 10, ginahangkat ko kamo. May inugatag ba kamo karon kay Lord? Si Lord nagahangkat, subong nga tion. Karon, ginahangkat ko kamo nga, tilawan ninyo ako, ang Ginoo nga makagagahong. Mismo ang Diyos naghangkat sa aton, tilawi, dalan ninyo ang inyo bugos, nga ikanapulo sa bodega sang templo, agod may pagkaon sa akon templo, kun himuon ninyo ini, padalaan ko na kamo sang ulan, kagatagad sang sobra nga pagpakamaayo. Hangkat ang Diyos sa aton. Gusto sang Diyos, nga tagaan niya kita sang pagpakamaayo. Amo ini ang hangkat sang Diyos. Hindi pagdaloke ang Diyos ang iyaman nga ginatag sa inyo. Kay wala ka sang gugmas sa Diyos kung hindi mo ini ihatag. Tandaan nyo karon kung nagkari ka mo sa pagsimba sa templo sang Diyos, kinahanglan may ara ka mo gugma nga ihatag sa iya. Wala pulos ang inyo pagpanimba kung wala man lang kamo nga ihatag nga gugma sa Diyos. Ang ikaduwa nga dapat naton mapakita sa Diyos nga ginahigugma naton siya, ang pagpuasa. Bala niyong puasa? Fasting. Si Jesus nagasiling, nga ang isa ka nagapuasa para sa Diyos, dapat maghimo sini sing pribado. Buot silingon, siya lang kagang Diyos ang nakahibalo. Fasting is for you and God only. Private. Basahon akon para may mapatud-an ninyo. Matthew 6:16-18. Kung magpuasa kamo, hindi kamo magsunod sa mga hipokrito. Nagalagaw sila nga wala nagapangilamos. Bala nyo gapangilamos. Gapakaluoy-luoy. Kag wala nagapanghusay. Agod mahibaluan sang iban nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod, nabato na nila ang ilabalos. Gani, wala na sila sing may mabaton halin sa Diyos. 17, tandaan nyo ini. Pero kung kamo magpuasa, magpanghilamos man kamo. Kag magpanghusay, agod, wala sing may makahibalo nga nagapuasa kamo luwas lang sa inyo amay,
nga hindi makita. Kagang inyo amay nga nakakita sang inyo mga ginahimo sa sekreto, amo ang magabalos sa inyo. So, kung ang imo nagapuasa ka, pakita-kita lamang sa mga tao, siling niya, nabaton mo na ang balos, halin sa tao. Kay tao, ang imo ginpuasahan. This is a private activity between you and God. Ang imo fasting, kinanglan gid, hindi makita sa imo nga makaluluoy-luoy ka. Sila niya, manghilamos ka mo, manghusay pagid ka mo. Ang ginatudlo ni Jesus, nga kung magpuasa ka, kinahanglan presentable ka. Nakita niyo si Pastora every Friday sa aton equipping. Kung isa madugay sa mag-abot, kaya siyempre ginaayos niya ang iyakaw galingon. Nga daw hindi mo makitaan nga nagutman, hindi mo nakitaan nga nagaluya. Amo pa na gani ang tion nga powerful si Pastora. Every Friday. Because of fasting, amo ini ang nagahatag siya kusog, power from God. Anointing from God. Makita naton ang iyang nga pagigugma sa Diyos because of connection. Kung nagapuasa ka mo, ang connection niyo sa Diyos maging powerful. Kag siling niya, mabaton nimo ang reward halin sa Diyos. Sino na diri sa aton ang nagapuasa? Usa daw, kadamo man. Powerful ka mo. Pero kung sige lang ka mo kaon, nagaluya ka mo. Dako lawas, pero maluya. Fasting is a connection to the highest God. Kagamo niya maghatag sa aton. Number 3, hindi madulaan sang paglaom. Ang tao nga nagahigugba, wala nakadulaan sang paglaom. Nagalaom gid nga mangin iya. Nga nakadikit ka mo kay Lord. Mga Hope Church. May paglaom ang Hope Church. Nagalaom gid sila nga mangin malapit sila sa Ginoo. Ginasugid sang Biblia ang maayong balita nga temporaryo lang ang aton problema. Subong kag dali lang ini matapos. May mga problema nga nagabot sa aton. Kung isa daw sila naton, way solusyon. Pero ang nagahambal ang Bible sa aton, nga ang tanan, nga problema temporaryo lang. Hindi ni magdugay, nga masulbar gid. Kag siling niya, ang Biblia ginsulat sa pagtudlo sa aton. Nagahatag ini sa aton sang paglaom bagod ining kasulatan nagapabakod sa aton. Ang nagabasa sini, ang paglaom nga gina-desire naton sa aton kaugalingon, amo ini ang gahatag sa aton strength. Amo ini ang nagapabakod sa aton. Then kansiling si Pastora, tanan nga home church may ara sang visual. We need television para makita sang tanan ang aton ginapareha sini sang aton ginahimo tanan nga home church. Then nagahope sila tanan subong. Damo na ang may dalagko nga television sa ilang nga home church. Laumi lang mangin inyo na ina. Romans 15 verse 4. Ang tanan nga ginsulat sa kasulatan sang una ginsulat sa pagtudlo sa aton
paagi sa kasulatan, ginatudloan kita nga batason ta ang kalisod. Kag paagi man sini ginapaligon ang aton paglaom nga maayo ang aton palaboton. May kalisod. Pero laom kamo kay Lord nga may mag-abot nga maayo sa inyo. So na si Ma'am Trangke naglaom lang. Lord, islining akon yonday. Kay guba na. Naglaom lang siya karon may Suzuki na siya. The same man kay Pastor Joseph. Yonday man nga daw palagpak magana ni daana. Naglaom siya nga, Lord, tagai ko sang bago nga salakyan. Then may puti nga Suzuki na siya. Laom lang nga magkaroon ka sang butang. Nga ginalauman mo, ginadesire mo. Kag ini imo gid halungan. Ang paghimo, ang nagahimo kita sang mando sang Dios. May maayo kita nga palaabuton. Di ba ang nagahimo sang sugo sang Dios may aragid nga maayo nga palaabuton. Sadto siling ko kay pastora, niya pa mahimo kita bago nga balay. Di sadto siling ko, sige. Baligyat ang balay nga gamay, patindog tadako. Anong tabo, bala nyo kung ano? Bay ako kinbaydan sang balay ko. Kag, siyempre gamay ang hinatag, gamay lang, wala na baydan. Tapos, ang bata ko, bulig, sige, bulig, nga bulig. Asa na patindog ilang balay, nga dako ng balay. Then, ang amon kondisyon ng balay ko, ibalik sa akon. Tapos, pero kay ari na may balay na kami, ibaligya ang bilog nga compound, then tungon-tungon ng kwarta. Ginalauman ko, ina. Kayang tanan, bisan piso nga utang, bayaran ko na. Ginalauman ko nga magtapos man ang kabuhi namon, dili magtalikod man kami, ginalauman namon, tanan. Alin sa piso, bayaran namon na. Maybe may mga utang. Nga hindi mo hinungod. Nga nangutang ako. Nga hindi hungod. Kay tungod may ginasaligan ako nga inogbayad. Pero way na dayon. Nag-intervene ang Diyos. Bala nyo, makuha ko, mas dako. Doble. Sang akon bili. Sang akon nga dota. House and lot. Balik sa akon, balik ang otoridad, pero siling ko, istari nyo lang mag-abot ang time. Baklo na ni Soy sa Kisisi, ang amon nga building, kag dira ihalin ang fire truck nila. Ako nagasilingid, Lord, paano ko mabayaran ang tanan? Bisan gamay nga utang. So gintagaan ako sang sabat sang Ginoo. Naglaom gid ako, gusto ko mabaydan ang tanan nga wala sing may mahambal sa akon. Number 4, mahigugmaon sa aton palibot. Love your neighbors. Yan ang ara nagapalibot sa imo. Inang mga tao nga nagakinahanglan sang bulig, ara sa palibot mo. Siguro, tested and proven naman ang BCF Coronadal. Nga tanan nga nagapalibot sa aton, nakabulig kita. Kay tungod aton lifestyle, banog bulig kita. Kagamo ini man,
nga mapakita naton sa Ginoo kung ginabuligan naton ang aton isig katawo ang Dios na lipay sa aton. May paghigugma kita sa Dios nga ginahimo naton ang paghatag sang bulig sa imo nga palibot. 1 Corinthians 13:4-8. Amo ini ang gugma. Ang tawo nga nagahigugma mapinasinsyahon. Kung hindi ka mo mapinasinsyahon, hindi na sang gugma. Mayo sa iya isig katawo. Hindi siya mahisaon. Hindi siya hambog, ukon, bugalon. Hindi siya bastos. Hindi madumot. Wala nalipay sa malaot, kundi sa matarong. Pirmi mainantuson. Pirmi may pagsalig kag paglaong. Kag pirmi mabinatason. May katapusan ang mga pagsugid sang mensahe sang Dios. Kag ang mga paghambal sa iban pa nga lingwahe nga wala natun-i pati ang pagsaysay sang kaalam sang Dios. Maagi lang ini. Pero ang gugma wala gid sing katapusan. Bisan tuod gani ang budlay higugmaon, mahigugmata. Ang tanan nga butang ari sa kalibutan may aragid sing katapusan. Pero ang gugma wala gid ini katapusan. Madam Lily Rodriguez, ginpalangga ka diri sa BCF Coronadal. Tub-tub buhi ka. Ang BCF Coronadal magahigugma sa imo, magabulig sa imo. Karon makita nyo si Mother Lily, hamot, everyday gapaligo, hapon gabi. A bedsheet, si pastora pa ang naga-prepare. Punda, habol, pulos bako. Because magpakita natin sa Diyos ang gugma sa mga tao nga hindi dapat higugmaon. Budlay, magigugma sang imo tao nga imo ginaugot-ugutan. Labi na gininang may nahimo sa imo nga kalainan. Pero ang hambal ni Lord, higugma siya. Damo na ang nagtunto sa aton. Sa amon ni pastora, damo na nagtunto. Abi nila, tuluntuhon kami. Ang gugma, kung kisa, ginaalaw mo para matistingan mo ang isa ka tawo. Kagang tanan nga tunto, nagtunto sa amon, ginpatawad namon, ginpalangga pagid namon, upod permi sa amon pangamuyo, Lord, tani siya makabatyag sang pagpalangga mo. Agod, hindi na siya manunto liwat. Ipray nyo, ang nagatundo sa inyo, ipray nyo, ipangamuyuin nyo. Hindi kalugian. Gahigugmaon mo ang tao nga nagtunto sa imo. Sino man dira ang gintunto, ilab nyo ang nagtunto sa inyo. Number 5. Wow, gwapo. Paghatag, pagdayaw sa Diyos. Ano ining nagahatag kita pagdayaw sa Diyos? Ang Diyos makatilingala kag dalayawon. Makatilingala siya kay mahimo niya ang mga buhat nga hindi nimo mahimo. Makatilingala siya kay nagahimo sa sing milagro. Kag dapat gid siya dayawon.
sa iya nga sarang makahimo sing mas labaw pa sang aton sarang mapangayo. Pangayo tagamay pero si Lord maghatag dako. Dayawon ang Diyos sa walay katubtuban. Wow. So nag-preparar ako sini nga topic. Nag-smile ako. Kaga siling ko, tuod gid. Ang tao bisan ano siya katunto, kung gigugmaon mo siya, nagabuot siya. Di ba? Psalms 71 verse 8. Dayawon ko permi ang imo pagkagamhanan. Ginadayaw naton siya kay gamhanan siya. 20 minutos na lang. Ini nga verse, may madalom kag padayon nga handom nga dayawon ang Dios sang iya nga gloria kagahom. Nagapatiaman sang kumpleto naton nga commitment nga simbahon ang Dios sa bilog mo nga kabuhi. Samtang buhi ka, higugmaw naton ang Dios, dayawon naton ang Dios. Puno naton ang aton ba sang pagdayaw kag sa pagdayaw sa Dios sa tanan nga tion and everything. Dayawon kagid ang Dios. Ang ikanong pagbasa sang Biblia. Kinahanglan basahon sang isa ka tumulo ang pulong sang Dios. Tanda sang iya pagtahod kag paghigugma sa aton makagagahom nga Dios. Kung ginabasa mo ang pulong sang Dios, ginatahod mo siya kag ginahigugma mo siya kayang pulong Dios. Kinahanglan gid naton ina. Psalms 119:105. Ang imo pulong pariyo sa suga nga naghatag kasanag sa aton alagyan. Ang pulong sang Dios amo ang nagagiya sa aton dalanon. Suga nga nagahatag sang kasanag sa aton panglakaton. Ang suga paagi sa kuryente kag suga halin sa solar nga ginagamit subong may pagkapunder, may pagkaguba, may pagkapalyar. Pero ang pulong sang Dios nagasuga ini mintras tanto. Wala kuryente, wala solar, masiga ang word ni Lord. Ang ikapito, nagapangamuyo. Once ka nagapangamuyo ka, ginapakita mo ang imo nga paghigugma sa Dios. Ang pamangkot, mangamuyo kay sino? Kay sino kita ka mangamuyo? So mo ini sabton ko ang tanan nyo nga pamangkot nga makahatag sa inyo kung sa diin kita mangamuyo. Isa lang bala ka Dios ang ginakadtuan sang aton pangamuyo, si Ginoong Hesukristo lamang? Yes. Siling sang Biblia, madamo ang nagapangamuyo sa hindi matuod nga Dios. So nagapaandam ang Dios nga hindi magpangamuyo sa inyo revolto, mga Diyos. Kaga Psalms 115:4-5. Ang wala pa nakahibalo, subong mahibaluan nyo na gid. Pero ang ilang mga Diyos, hinimo man lang sang tawo halin sa pila kag bulawan. May mga baba ini. May mga baba, pero hindi makahambal. May mga mata, pero hindi makakita. May mga dulunggan, pero hindi makabate. May mga ilong, pero hindi makapanimaho. So, hindi ka mo dira magsimba. Hindi ka mo dira mangamuyo. Kung amo ini ang pangamuyuan, gintunto mo lang ang kaugalingon mo. Amo ini ang gintawag nga usik nga paghigugma.
Ginusikan nyo ang inyong pagigugma sa mali nga Diyos. Kinahanglan gid sincero nga pagigugma. Ang mga disipulo ni Kristo, wala sila nangayo nga siya nga mangin manggaranon, nga siya makagagahom. Ang mga disipulo nagsiling, Lord, tudloi kami mga muyo. Si Lord nagtudlo sa aton. Pangamuyo sang Ginoo ukon amay namon. Amo ini ang ginhambal ni Jesus. So, Matthew 6:9-13. Amo ini ang dapat naton pangamuyo sa Dios naton. Gani mga muyo kamo sing pareho sini. Amay namon nga yara sa langit. Yara ba sa langit ang inyo Diyos? Gabay pa nga tahuron ka sang mga tao, ginatahod bala ina nga Diyos. Kabay pa nga maghari ka diri sa amon. Hari ba siya sa imo tagipuson kag subong nga imo kabubuton ginatuman dira sa langit. Gabay pa nga tumanon man diri sa kalibutan. Next, hatagi kami sa ngamon kinahanglanon. Nga pagkaon sa sinilang adlaw, daily bread, at hindi isa katuig nga pagkaon. Patawara kami sa ngamon mga sala, kay ginpatawad man namon ang nakasala sa amon. Hindi mo kami padaog sa panulay, pagsulay, kundi luwasa kami kay Satanas. Tugod nga ikaw ang hari, makagagahom, kag dalayawon sa wala sing katapusan ang tanan magasiling. So, ginaygog ba nyo bala ang Diyos? Tindog kita tanan? Mag-inuyatay kita sing kamot. Uyatay kita sang kamot, tanda sa pagpakita naton sa pagigugma sa Diyos. Uyate, kagambaho naton, ini nga kanta. Hey! Lord, I come to you. Let my heart be changed. When you flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Nasa kamot! Holy Ghost, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, by the power of love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me.
To God be all the glory. Amen. Amen. I would like to call on our young people first. Tanan nga young people, there is a stage. So, happy birthday kay Mr. Ardales. Noli Ardales. Ari ba siya? Ari ang birthday celebrant? Why? Okay. Tanan nga young people. John Rain, ano ka? Old people? Dari ka? Hallelujah. So mga utod, bilang pastor sa ministry nga ni, nagapasalamat kami. Unahon ko anay ang mga couples. No, damo kita aminon ta nga di gid naton gusto hambalan. Hindi naton gusto mag-correct. Mga lalaki mahilig magsunod sa GPS. Pero kung ang ila asawa maghambal nga liko dire hindi sila mati. Amen? So bilang Kristiyano, nagarepresent kita sang Biblia. Amen? Kristiyano at that maghambal ang asawa nga, amo niyo, kabalo ako. Pag ang GPS magambal, maliko ginadayon sila. Sa unhan masiling sila, katikalo ng GPS nga ni. Pero nga pag-abot sa asawa, di gid sila iya mamati. Tama bala? So amo na, subong aga ang ginhambal sang Ginoo sa akon. Nami lang ta maghambal, pero sa aton nga mga personal sa sulod, hinanlan naton pagbago, hindi silang sagwa. Sa sulod, kag sa inyo espiritu. Tama bala? So mga lalaki, kamugid, ang kung palangga nyo ang asawa ninyo, i-prove nyo na sa deeds ba? Oh, sorry, wala kang asawa mo di. Di bala? Oh. Ang mga lalaki naton, ambalan mo lang, sabat nila, permi, amo niyo, kabalo ko. Hindi ko pagtudlo Pero kay hindi kami kabalo magsabat, tudloan kita sining topic nga ini, speak in love. Ambalan mo, honey, hindi ko pagdayonon ang akon nga nga kutsilyo. Ginahambalan ta ikaw para sa imo kaayuhan. Kabudlay no imoon pero may kutsilyo ka ba? Amo na gani nga ginatudloan. Praktison ta maghigugma sa tawo nga budlay higugmaon. Ambala sa imo tupad, practice lang na. Practice lang na. Karon gusto ko i-public ang aton young people. Are kay sa Ilonggo, ang mga young people nga mga Ilonggo sa bilog ng kalibutan. Are sila. Hindi sila perfect, hindi kamo perfect. Hindi gid, wala man gid perfect, bisan ako. Gani ang akon lang nga ihambal sa inyo diri na kamo sa inyo generation nga digital. Madasig ang tanan. Nangihi lang kamo, why kamo ga-expect nga i-rape kamo to sa ilihian sa amuna kagamay nga tion. Pagwa nyo na ripan na kamo. Amuna ka digital kamo, kadasig. So, ginapabalo ko sa inyo, you need to yield sa Holy Spirit nga mas madasig sa demonyo. Amen? Gusto ko gid, kamo nga mga young people, gamiton nyo ang chance nyo subong to fight against the scheme and the strategy of the devil. Ara sa inyo nga mga teknolohiya ang demonyo. Amo na ang nagagroom sa inyo nga mind. Can you imagine, 13 years old at that, damo-damo na naka-rape sa ila. Because secret gani, hidden sin, amo ini ang ginaamag
sang demons. You have to come out to the open. Confess it para ma-set free ka mo. Hindi ka mo magpati sa lies ang demonyo nga kung manago-nago ka mo maging successful ka mo. Kinanlan nyo gid. I-confess kung ano ang inyong ginabatsyag, kung ano ang ginahimo ninyo, kag ginahimo sang demonyo sa inyo. Because if you keep that, you are tagged by the devil. Paglaruan kayo. Gagawin kayong ano? Battlefield. Field sang demonyo, games. Bala nyo, ang demonyo love games. Kita gusto taman. Ang problema, ang demon waay gatulog. So, anong target? Sinapatyonyagid kita. Gusto ta matulog, bawal. Wala pa natapos ang game. Game nga game. Hasta kung mapatay ka na, success. Makadto sila sa another nga itag nila sang ilang lie. When you agree sa lie, you will be trapped for his deceitful game. Amugid na iya ang porte ni Satan. Games. Let's do the game. Let's play the game. Pero wala kagid kalaban-laban. Kaya ang demonyo, waay gatulog. Kita iya kinanlanta ang tulog. So kung mapatay kita, thank you lang gid kita. So you need to be groomed to righteousness. Ini nga generation, bahala na ano nga style ang inyo nga himuon. Basta kay diretso ka mo sa inyo salvation. Okay? So bahala na ka mo. All you have to do is to find what is truth. Ay, masakit ang truth. Tanan kita hindi naton gusto na. Kita nyo lang na itsura ni Mama Marlene. Palayo-layo kita da. Because amo na ang truth. Pero ay kamo kabalo. Amo ina ang makaset free sa inyo. Know the truth. And the truth will make you free. May trabahoon ang truth. Ang lie wala. Itiyog-tiyog lang kamo tapos bang! Amo gani siling ko kay Tisoy sa hinablos ko nga nagbabadji. Hambal ko, tama na nga lupad, bago ka ma-shoot dito sa hell, ginambal ko sa imo, tama na. Ang mga agi, tama na nga lupad, bago ka mo ma-shoot dito sa hell, mamati ka mo. Sa hindi ka pamati, good luck. Wala gid kamo sang kaladtuan kundi impyerno. Young people, love your parents. Wala kang mulusot da. I-compare nyo pa ang mga parents ninyo sa mga boyfriends, parents. Nami ka mo, tita, kanami sa inyo magambal sa ginikanan sa mga boyfriend ka girlfriend ninyo. Pero ang nanay ninyo, ginabutangan ninyo sang ano, sang itsura nga daw horrific. Nga naghugas sang inyo mga buli, nagpakaon sa inyo, bisan nga gapangagat kamo, gapanghaboy, ginaagwanta kamo sang nanay nyo, ang nanay sang boyfriend nyo ay ginakauli, kabuli nyo. Amen bala? So amo na ning style ko sa mga young generation karon. Buksin nyo lang ang inyong mata. Sino ang palabihon ninyo kag ipakita ang pagpalangga ninyo. Sa nagpalangga bala sa inyo nga wala kondisyon o kuntong bag-o nyo lang na met. Nga nagapanami-nami ka mo, tita, di pa bisa-bisa, pag-abot sa nanay ninyo, parang hini-hate nyo na ang mga magulang ninyo. Enchendes, Spanish yan. So I want everybody to lift up your hands, young generation. You stand in behalf, ikaw dyan rin, kung ano imo gift. Kag kung may plano ka magpagamit, gahulat ang drum sa imo. Kung naglipas ang panahon, nagputi ang buhok mo, ang drums wala na. I want everybody, may gift ka mo, may talent, paggamit nyo sa body of Christ because kung hindi nyo na mapagamit, you are not walking with the Lord. Pagkatapos yung ginbaton si Jesus, kinanlan may
lakaton ka mo. Lakat means growth. Kailangan mag-grow ka mo. Ang inyo talent, iamot ninyo sa body of Christ because that is the command of God. Ngaging tagaan ka sang talent, ability, because gusto niya gamiton ina sa iya nga panimalay. As a father, ginahambalan ka mo bilang bata sang Diyos, magpagamit ka mo. Hambal niya pagani, hindi pakanon ang wala ga trabaho. Amen? So Father, everybody say Father, salamat sa pagpatawad sa amon mga kakulangan. Karon na mo nabalaan, ginatwist sang demonyo ang amon pag-intindi sang love. From now on, our love comes from you. Ang paghigugma mo nga may kadalagan. Ang love mo nga maka-overcome. Ang love mo nga makasatisfy. Amo ini ang amon paghigugma nga amon i-share sa kalibutan. Kami maka-experience sang amon ni klase nga paghigugma para ipa-share namon sa mga tao, sa mga young people nga ang problema paghigugma man lang nga nagapakamatay sila tungod kulang sila sa tuod nga paghigugma. This is our prayer, my declaration as a child of God. Jesus, possess me all the way. No demons, no devils, no Satan, no worldly things that could touch me, for I am a child of God, a full-blooded Christian in Jesus' name. Everybody say, Amen. Alright, dali na kamo diri. Maying aga sa tanan, pagigugma. Higugmaan yung asawa ninyo. Ang asawa nyo nga nagasaway sa inyo, hindi manigarilyo. Ang asawa nyo nga nagasaway sa inyo, hindi mag-inom. Hallelujah! Woo! Daigon ka, Ginoo! Pastora Jennifer, salamat sa inyo. BCF Glorious, powerful group. Also the Marvelous Group. Hinanlantang supporter sa gabi. Bisaya, mga Ilonggo sa bilog na kalibutan. Adlaw sa Diyos, Magsimba ka mo. adlaw sa pagdaig Magsimba kita tanan. Bayaw ang atong kamot. Mga Bisaya diha sa Davao City, Yokso General Santos City, Cebu City. Walaan balay. Congratulations CJ, Pastor Christopher, John, Villegas Suarez, Magkalawig na pangalan, Bayaw ang Nagahulat ang Canada. Thank you for the healing grace of Mami Louie, Santiago, Canada, USA. Gamhanan ang Diyos. Si Jessie Boy, ara sa abroad. Ikaw, o Diyos na labing Pinapalangga ka sa BCF, sa imo pamilya, mawala kondisyon. O Diyos na ikaw sabat, hangtod sa kahaguran, dahil kung ikaw,
digital generation. Maayong aga sa inyo tanan. God bless you! Glorious